Hello everyone, mga kananay. Maraming salamat sa muling pagbisita sa aking channel, Panlasang Bicolano. So ayan, magluluto tayo ng ating ulam pananghalian. Dahil dalawa lang naman kami sa bahay, kaya medyo kaunti lang ang aking lulutuin. Para sa dalawa lang talaga. Ayan, naglagay ako ng kaunting mantika sa kawali at painitin muna natin to, no? Isda ang ating lulutuin sa ngayon. So ayan, kaunting mantika, isinabay ko na yung luya. Dalawang hiwa ng luya yan, guys. Isasabay ko sa pagprito ng isda para bawas lansa. Ayan, may mga tao kasi na medyo ayaw sa malansa, no? So, ito yung isda na aking gagamitin, maya-maya, yung laman or gitnang parte ng maya-maya yan, guys. Dalawang hiwa. Medyo makakapal naman yung hiwa niya. At murang-mura lang to, guys, pag sa palengke ka bibili. Talagang 125 pesos. Kung sa grocery kasi, medyo may kamahalan yung mga ganitong isda, no? Kaya mas okay sa palengke at medyo mas sariwa pa. Dahil mula sa pagkagaling sa port area, diretso sa palengke na, no? So, medyo mas sariwa pa ng kaunti kaysa sa grocery. Ayan, pinirito ko lang ng bahagya yung ating maya-maya. So, ganyan lang siya, guys. Hindi ko siya kailangan itostado or i-brown. Daan lang natin sa mantika na may luya para bawas lansa. Okay, so, ganyan lang hahanguin ko na. Kung napapansin nyo, let's edit na itong gagawin kong video na to, no, para mas makatotohanan yung ating ulam na niluluto. Ayan, so tinanggal ko lang yung luya at itong mantika na to. Dito ko na rin igigisa yung ating mga gagamiting sangkap. Ayan, 3 butil ng bawang yan. Binalatan ko lang at buo lang yung bawang, guys. Mas gusto ko yung bawang na buo. Nakakain ko kasi yung bawang pag ganito ang luto. Okay, sabay na natin yung luya. So, natural na gisa-gisa lang ang aking ginagawa sa ating recipe sa ngayon. Ayan, isang katamtamang laki ng sibuyas to, guys. Hiniwa ko siya sa 8 parte. So, ganun lang. Medyo malalaki kasi may sabaw nga. Ayan, so kailangan lang nating lutuin ng bahagya yung sibuyas, no? Lutuin natin bahagya sa mantika. Lagay na natin yung kamatis. 2 pirasong kamatis yan. So, hiniwa ko siya ng ganyan para mas mabilis maluto. So, ang gagawin natin sa kamatis, hintayin natin siyang maluto. Yung tipong nadudurog na, no? Para makuha natin yung talagang katas ng kamatis. At pampaganda na rin ng kulay ng ating uulamin, no? Diba? Maglagay tayo ng pamintang buo. Ayan. Sabayin na natin dito sa paggisa yung pamintang buo. Maglalagay din ako ng asin, kaunting asin lang. Kasi yung pinirito kong isda ay may asin na. So, kaya kaunting-kaunti lang. At ang gagamitin kong sangkap mamaya ay may timpla na din. Kaya hindi kailangan madaming asin. So, kung napansin nyo yung kamatis, guys, luto na, no? So, ayan, nadurog ko na. Ilalagay ko na yung isda na pinirito ko. Ayan, no, diba? Then, lalagyan ko ng kamatis sa ibabaw. Okay, so tatakpan ko siya, guys, mga 3 minuto sa mahinang apoy. Iwan ko muna dyan habang nagpapakulo ako ng tubig na pangsabaw. Ayan, mas maganda pag kumukulo na para, alam nyo na, luto na kasi yung isda para hindi naman madurog. Okay, after 3 minutes, ilagay na natin yung gulay na sitaw. So, maglalagay ako ng gulay na sitaw, guys. Mahaba lang yung pagkakaputol ko dyan. Pagputol ng sitaw sa mga baguhan lang, no, i-check nyo muna buong haba kung may butas. Kung may butas, yun ang una nyong tanggalin. O, diba? So, nilagay ko na rin yung siling pangsigang. Ayan, siling green. Pampadagdag aroma yan sa ating sinabawan. Ayan, dahil kumukulo na yung tubig, so, nilagay ko na yung sabaw. Siyempre, mga kulang-kulang 1 litro yung sabaw aking nilalagay dito, guys. Ayan, so, yung okra,
Nakalimutan kong putulin, kaya ito guys, pinuputol ko muna. Nakapokus yung camera ko dyan, kaya hindi ko may makita sa inyo. Napakasimple lang ang pagputol ng okra. Okay. Okay na. Halagang 10 pisong okra to guys. Mga mura pa yan. Maganda lang yung tubo ng okra. Malalaki pero murang-mura. Yan. Pakuluin lang natin to ng mabuti. Pero ilalagay ko na yung, sabayan na natin yung pang-asim. So, mas gusto ko yung sabay-sabay na para malasang-malasa yung ating ulam. Okay. So, hindi ko to ubusin, no? Yung pang 1 litro na Knorr sinigang, hindi ko siya iubos kasi baka naman sobrang asim na yung ating ulam. Ayan, para sa 2 pirasong hiwa ng maya-maya. Ayan, timplahan na natin bago natin antayin na, habang inaantay natin na maluto yung gulay na nilagay natin. So, timplahan na natin, no? Para ma-absorb ng isda yung lasa talaga ng sabaw. Ayan, sabay na rin natin yung bechin. So, okay. Gumagamit ako ng bechin. Kung hindi kayo gumagamit ng, unless ayaw nyo ng kung ayaw nyo ng gumamit ng asin, pwede nyong alternate yung patis dito guys. Malasa din. Pero, okay na sa akin yung asin. At hindi na ako maglalagay ng patis dahil malasang-malasa tong pang-asim kasi. Medyo nakukumpleto yung lasa pag nilagay na yung pang-asim. Yung Knorr sinigang sa sampalok. Mas gusto ko tong pang-asim na to kaysa yung may gabi dahil yung asim nito satisfying kaysa dun sa may gabi. Kulang yung asim niya. Ayan, so hintayin lang natin na maluto ng bahagya yung gulay at may ilalagay pa tayong isa pang klase ng gulay. Yung ating favorite na gulay sa ating sinigang. Ayan, sinigang na maya-maya ang ating niluluto sa ngayon guys. Ayan, nilagay ko na yung bechin, no? Para okay na okay. So, ayan, pakuluan lang natin to. Kahit mga 3 minutes lang para sa gulay na sitaw at okra. Ayan guys. So, sinabay ko na rin yung mustasa dahil tatakpan natin. Dahil pag binuksan natin to, okay na yan. Pababain lang natin yung mustasa. Then okay na to. Luto na yung ating ulam. So guys, kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka nakasubscribe, makiusap na ako. Bilang suporta mo na sa aming mga content creator, please click the subscribe button, bell, and pakishare na rin kung hindi ka labisan. Maraming salamat. Panlasang Bicolano po. So ito na guys, luto na yung ating sinigang na maya-maya. Ayan. O diba? Sulit na sulit. So kulang-kulang 200 o less than 200 pesos yung ulam natin ngayon. So sa tingin ko aabot pa ito mamayang gabi dahil hindi malakas kumain yung kasama ko dito sa bahay. So guys, maraming salamat. Sana gusto niyo yung ating recipe sa ngayon. Sinigang na maya-maya. So ayan, tara na, okay na to. Time to eat na talaga. Ayan, masarap kumain ng mainit na sabaw lalo ganitong umuulan guys. Malakas ang ulan sa amin. So, okay. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Panlasang Bicolano.